Hi guys, kamusta? Ngayon ko lang nagawa yung step 2 ng video ko. For those OFW, tuturo ko sa inyo guys kung paano naman gawin yung pag-update ng profile nyo ng tama at makakuha kayo ng OEC. Yung step 1 is gagawa ka ng account mo sa e-registration. And then step 3, pagkuha ng OEC. And then step 4, kapag hindi ka makakuha ng OEC, kailangan mong pumili ng transaction. Services.dmw.gov.ph. Scroll down, ilagay ang email address at password nyo sa e-registration. Click login. Since this is step 2, pupunta na tayo sa My Profile. If you want to learn how to update your photo and passport, sa step 1 yan. And then makita nyo yung unang part na to, yung pangalan, middle name, last name, birthday, gender, and email address. Hindi nyo guys yan pwedeng galawin. Ang pwede lang gumalaw niyan ay POEA or DMW. Ang kailangan lang natin sagutan, mobile number in Philippines and contact number. So, pwedeng pareho yung sagot niyan. And then sa weight, kilograms, height, yung tangkad, civil status, kung kasal ba, single o hindi, and religion. So, piliin nyo lang dito sa section na to kung ano ba yung relihiyon nyo. Next naman is address. Ano ba yung address nyo sa Pilipinas? I-type nyo and then hanapin yung province, municipality, and barangay. I-click nyo lang guys yung arrow para lumabas yung tamang sagot. Huwag nyong kalimutan sagutan yung birthplace, kung saan kayo ipinanganak. Nasa passport din yan ang alam ko. Next naman, mother's maiden name. Yung pangalan ng mother nyo. So, last name, yung apelido niya. First name, unang pangalan ni mother. At ay hindi pa siya kasal, yung middle name niya. Next is identification. I recommend ilagay nyo lang yung passport nyo and pag-ibig number. Yung sa akin kasi nilagay ko na dito guys lahat, yung OWA number ko, work visa, pag-ibig number, and passport. Click nyo yung add new identification. Tapos, andito yung ID type. Yan. So, hanapin nyo lang dito kung ano yung meron kayo. Tapos, ilagay nyo yung passport number under ng identification number. Kailan ito in-issue, kailan ito binigay sa inyo, at kailan ma-expire dito. Pipiliin nyo lang sa date. Pag-click nyo ng submit, automatic lalabas yan dito sa under ng identification. Yung iba nagtataka, kailangan ba talaga ng pag-ibig number? Based on my experience, kahit walang pag-ibig number, pwede kayong makakuha ng OEC. Next, my family. Kailangan nyo maglagay ng beneficiary, kahit isa. Tapos, pindutin nyo yes. Ilagay yung pangalan kung sino yung beneficiary na pipiliin nyo. Ito yung under ng family mo or pwede rin sarili mo. Ilagay yung first name, middle name, last name, suffix kung meron. Ilagay ang gender kung babae ba o lalaki at relationship sa beneficiary nyo. So, ito yung sinabi ko, pwede rin naman kayo na mismo yung beneficiary nyo. Piliin lang natin yung mother and then ilagay yung birthday ng mother nyo. Yung address, kahit hindi nyo nasagutan yan, okay lang. Basta sagutan nyo yung mobile number, telephone, and email address. Yung tatlong yan. The rest, kahit hindi nyo nasagutan. Kapag okay na, click nyo yung save. Tapos, lalabas dito sa My Family yung dinagdag nyo. Kapag okay na lahat guys, scroll up, click nyo yung update profile, and then save changes. Lalabas yung update successfully. Yun na yung step 2 guys. That is the step 2 of my tutorial. Kung meron kayong tanong about OEC, contract verification, direct hire, anything about applying work abroad, just comment down below or you can search in my channel. Marami tayong tutorial dyan guys. If you're still here, thanks for watching. Kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe. I will see you in my next video.